Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kina San Cirilo at San Metodio, mga tagapagtatag ng Kristiyanong pamayanan sa silangang Europa, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ipangaral ito ng magkapatid na sina San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos,
sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tayo pong lahat. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay sa iyo ay idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ng malaking baha ay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko ay ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ng pagkakalinga at sa iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ang ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pagbawalan at lalo naman silang ipinamamalita ito, sila'y lubhang nang gilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Happy Valentine's Day.
Huwag malungkot ang mga walang jowa o walang mga kasintahan dahil tandaan ninyo, ang pagmamahal ay hindi lang para sa mga magkasintahan, ito'y para din sa mga magkakapamilya, ito rin ay para sa mga magkakaibigan. At ito ang pinatutunayan ng ating mga pagbasa ngayon, gayon din ang ating ipinagdiriwang na kapistahan ng magkapatid ng si San Cirilo at San Metodio. Kung meron man po na nangingibabaw na tema ngayon, sa ating pinagdiriwang, sa ating pagbasa at sa pag-alala ng mga tao sa araw ng mga puso o Valentine's Day, ito yung kasabihan sa Ingles na communication is key. Dahil sabi nila, para daw maging successful ang isang relationship, mahalaga ang magandang pag-uugnayan o komunikasyon. Kaya nga, kapag tinagalog yung communication para sa akin, hindi lang yan pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Hindi rin ito simpleng pagpapahayag o expression. Communication ay ugnayan. Kaya ano ang tawag sa dalawang tao na nagmamahalan? May ugnayan. Si San Cirilo at San Metodio ay kilala at idiniklara bilang patron ng silangang Europa dahil yung lengguwahe sa silangang Europa ay ibang-iba sa lengguwahe ng kanlurang Europa. Yung mabuting balita at yung pagdiriwang ng simbahan ay nakasulat sa wikang Latin at Griego. At hindi ito kilala dun sa lugar ng silangang Europa. Kaya anong ginawa ng magkapatid na sina San Cirilo at San Metodio? Gumawa sila ng sistema ng pananalita at alpabeto na akma dun sa lugar na yon kung saan sila isinilang upang ang mabuting balita at ang pagdiriwang ng simbahan ay maunawaan ng mga taga roon. In short, parang gumawa sila ng tulay para ang pananampalataya ay mas maintindihan at mas yakapin ng mga naroroon. Kaya sila, kahit nandun sila sa sarili nilang bayan, ay tila naging misyonero sapagkat dinala nila ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagtatranslate ng banal na kasulatan at ng liturhiya ng simbahan sa lengguwahe na maiintindihan ng mga taga-silangang Europa. At ito rin ang pinagsikapang gawin ng ating Panginoong Hesukristo. Minamahal ko mga kapatid, na ang pagmamahal ng Diyos ay mas maintindihan ng tao, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Kaya sa Ebanghelyo natin ngayon, hindi na kontento ang Panginoon na sabihin lamang sa taong hindi makarinig at hindi makapagsalita na gumaling ka. Kaya bang magpagaling ni Jesus sa pamamagitan lamang ng salita? Oo o hindi? Kaya ba niya o hindi? Kaya niya. Pero dahil alam niyang hindi nakaririnig ang taong ito at hindi makapagsalita, hindi siya gumamit ng salita. Dahil hindi naman siya maririnig eh. Gumamit siya ng mga pagkilos. Hinawakan niya ang dila nito, hinawakan niya ang tenga nito. Sapagkat ganun ang Panginoon. Kung hindi natin siya maintindihan, gagawa at gagawa siya ng paraan upang maiparating sa atin ang kanyang nais iparating. Hindi man sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya nga, kapag kayo ay nagsisimba, mapapansin ninyo, sa misa natin, hindi lang tayo puro salita. Tumatayo tayo, lumuluhod tayo, yumuyuko tayo, sapagkat ang lahat ng ito ay pagpapahayag ng nilalaman ng ating puso, hindi lang puro sa bibig dumadaan, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Amen? At kahit ang pagkilos, ito'y isang uri ng pagpapahayag o isang uri ng komunikasyon. At tandaan natin, ang komunikasyon ang siyang nagpapalalim sa ating mga pagsasamahan. Communication is key to any relationship. Kaya hindi mo kinakailangang magkaroon ng kasintahan para ipagdiwang ang araw ng mga puso. Basta't ikaw ay isang tao na handang
makipag-ugnayan ng malinaw at maayos, handang palalimin ang iyong pagkakaibigan, ang iyong pagiging mabuting kapamilya, o ang iyong pagiging mabuting kapwa sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan, ikaw ay nagmamahal. Dahil ang araw ng mga puso ay para sa lahat ng nilikhang kawangis ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nagmamahal, lahat tayo ay may kapasidad na pagmamahal. At ang pagmamahal na ito, maipapahayag natin, hindi palaging sa pamamagitan ng salita, kundi madalas din sa pamamagitan ng ating kilos at gawa. Amen. San Cirilo at San Metodio, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo po ang lahat. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos upang tumugon siya sa ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan, at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming puso sa pagtanggap ng mabuting balitang ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tangkilikin mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa paghahain mo ngayon, na sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita at pinararangalan, upang ang mga ito ay malaki pa ng iyong mga ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysanong mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysanong mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na sina San Cirilo at San Metodio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko,
ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan ay maging tulong nawa sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.